May Mm. pahabol na pong tanong si Chacha kasi Mm. worried siya na Opo. baka daw mag-reenacted budget gusto ko lang ipaintindi niyo sa amin, talaga bang kinakailangan mag-worry kasi hindi ho naman titigil ang mundo kapag Mm. naman Oo. nag-reenact ka muna ng Enero eh. Oo, Oo, exactly. Oo, Tito Sen. hindi nga, dalawang bagay muna, dalawang bagay. Una, 'pag reenacted, hindi ibig sabihin nun buong taon reenacted, eh. Meron lang presidenteng gumagawa nung araw nun, eh. Yung Senate President, sinabihan pa niya, reenact nyo, dahil gusto niya reenacted, election year ata nun, eh. Hindi ko na sasabihin kung sino, basta na makita niyo naman sa history. Oo. Okay, ngayon, dito sa atin, Mm. nangyari na sa amin yan. Ako mismo ang Senate President nung nagkarga ang House ng 75 billion sa BICAM. Na hindi ako, after BICAM, hindi balik ako, sa BICAM lang pinasok, eh. After BICAM, after ratification, nagkarga. Hindi ba? Di ayokong pirmahan, nag-reenact yun. Reenacted yun, January, February, hanggang nung pumayag lamang ako ng mga February, or the end of January na pumayag ako. Sabi ko, pipirmahan niya, basta pirmahan mo itong sabi ko kay Digong, kay President Duterte. Sabi ko, basta tanggalin mo yan, bibito mo yan. Sabi niya, sabi niya, ang gawin ko yan. Pero ang ginawa niya, ang tagal nilang ni-review, eh. Mm. Hanggang March reenacted, eh. Mm. Kasi ganito, pag reenacted, ito na yung pangalawang punto. Ang reenacted, lahat ng mga pangsweldo which is 65% of the budget, walang problema. Dahil yun din naman yung last year, eh. Talagang yung panggastos nila, ang mga capital outlay lang ang nadadali dyan doon sa reenacted. Ngayon, walang pwedeng galawin ngayon doon sa mga pondo na yon. Nasa kamay ngayon ng Pangulo yan. Yung available na funds from last year na hindi ginalaw. Pero mga 1-2 buwan lang yan, siguro naman. Meron ng bibigay dyan. Kung sakasakali man, hopefully, wag namang mangyari, baka sakaling. Kasi kami, wala. Ako, ready na kami. Tingin ko, last day namin dito, pag nagkasundo-sundo sila mamayang gabi, December 23. Oo. December 23 Oo. kami Pero Tito matatapos, Sen, ang danger na naman diyan, last minute yung approval ng BICAM, ano ang sapat na panahon sa mga each member of both houses to study? Yan na naman po ang issue dyan Kasi sasagasaan na naman dyan ng majority yung minority na magsasabi, ngayon mo ibibigay sa amin, aprobahan namin mamayang gabi, ngayon mo ibibigay sa amin, bukas namin na aprobahan, kapag kakapal-kapal ng budget. Oo. Karamihan sa mga pinag-usapan na dyan, alam na nila Mm-hmm. na pag-aprobahan na Well, as I'm speaking for the Senate. Opo. Speaking for the Senate. Oo. Karamihan ng mga senador, nakita nila yan. Pangalawa, lahat ng mga staff nila, nababasa nila yung Facebook website namin. Mm-hmm. Pag wala sa website, wala. Mm-hmm. Pag nandoon, kasali. Ando doon maliwanag yun sa amin. So by now, kung mayroon pang konting problema sa DPWH, baka sa DOT o sa DTI, di ba? Yung iba, planchado na So dapat alam na nila. Okay. At yun din naman ang makikita kumbaga sa kopya Opo, di ba? opo. Kung ano yung nakalagay doon dati sa amin, ito rin naman yung papasasabay ka. Walang problema. Tingin ko mga 5 araw. 5 araw pa. Planchado na yun Sapagkat ang plano naman namin, hindi namin ratify yan. Nakatulad nung dati, pagkatapos ng BICAM, magre-report yung BICAM chairman sa floor, summary ang sasabihin, ito ginalaw. Pagkatapos nun, a-approve na agad. Minsan, same day. Di ba? Ganun naman nakaraan taon. Lalo na last year, yung pinakamalala Ay hindi mangyayari ngayon yun. Sige. Kaya nga, ma-delay tayo, ma-delay. Opo. Pero Sige po. kailangan malinaw. So, in other words, itong, pag let's say, nagkasundo mamaya, ano bang date ngayon? 17? Ano ba? 17. Nagkasundo sila, na-plancha na lahat, pumayag na sila, natapos yung deadlock. Kinabukasan, nag-uumpisa na sila ng printing noon. Kaya sinasabi ko na December 23 kami, dahil December 23 namin niraratify. Hindi namin niraratify agad yan.
let's say ngayon, 17. Opo. At the very least, 1 linggo. So kung 17 plus 7, 23. Tama yung tansya ko. Mga 22, 23 Sige. ang ratification namin yan. Okay. Parang enrolled bill na yan. Opo. Sige. So, bottom line dito, ang pinagtatalunan nyo pa rin, public works budget, ang main concern dito. Main concern, public works. Tapos yung mga special Sige. provisions namin sa MAIP, Opo. special provisions sa Okay. sa DepEd, special provisions sa agriculture. Sa agriculture, pero yan ang pagmamalaki nitong budget na to. Bukod sa amin, I know, it's not gonna be perfect. We cannot be perfect, I know. But this will be the most, or the cleanest budget ever since time immemorial. Sapagkat super ingat ang ginawa namin dito. Pero ang may pagmamalaki dito, priority education, priority ang health, priority ang agriculture. Yung iba, kung ano lang pangangailangan. Sige. So atin pong abangan ang magiging resulta po nito eventually. Kumbaga, seeing is believing. Tito Sen. Yes, so. At saka yung sabi ko nga, pagka yung mga walang ginagawa dyan, medyo reviewin nila, tignan nila yung sa website ng Senado. Hindi ko lang alam kung ano meron doon sa Pero doon sa amin, nakalagay doon kung sino nag-propose. Opo. Ano pinopropose, magkano pinopropose. Ando doon lahat eh. Sige Kaya makikita nila na this time around, very open at very transparent ang Senate. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!